Magandang gabi, Benedict. Naiahon na ba yung 4 na sako? Magandang gabi Jun sa isinagawang search and retrieval operation ng mga technical diver ng Philippine Coast Guard kanina. Mula doon sa 4 ay 2 pa lamang yung naiahon sa ngayon. Kaninang umaga nakita ang 4 na sako bandang 72 feet ng taalik sa bahagi ng Barangay Molinete, Laurel, Batangas. Nakita ito matapos ang isinagawang search and retrieval operation ng PCG Technical Divers mula sa 100 hanggang 270 meters mula sa Pampang. Pero hindi agad ito nakuha ng unang diving team. Maraming suggested gamit Then, just of them nag-detect pa sila. Then, at the same time, nag-refresh ang sarili nila. It's not that easy. So, makikita natin doon mamaya yung actual operations ng divers natin. Pero bandang alas 3:20 ng hapon kanina nang unang maiahon ng sako na naglalaman ng hinihinalang buto ng tao mula nga sa pangalawang team ng mga technical diver na PCG. Alas 3:53 naman nang naiahon ang pangalawang sako. At dahil may nakuha na ang mga otoridad ay posibleng isailalim ito sa DNA testing. Ayon kay Department of Justice Assistant Secretary Mico Clavano, maaaring sa loob ng 1 hanggang 2 araw ay malaman na kung ito ba ay galing sa tao o buto ng isang hayop. Ang National Bureau of Investigation naman ay nagpahayag ng kahandaang tumulong sa pamamagitan ng pagbibigay ng technical assistance o forensic examination kaakibat ng proper request. June sa ngayon ay na-turn over kaagad ito ngang nakuhang 2 sako sa PNP Scene of the Crime Operative at ayon nga kay Coast Guard District Southern Tagalog District Commander Commodore Jeronimo Tobilla ay ang SOCO na ang dapat magsalita kung ano yung laman nitong sako. At kanina pagkaahon ay hindi nila ito nakita yung kung ano yung laman dahil nasa kustodiya na nga ng SOCO at pagkakuha doon sa mga sako ay ibinalot agad ito sa cadaver bag. June. Tanong ko lang, Benedict, medyo curious lang kami. Kasi yung nakuwang naiahon na sako na 2, anong materialis ba nung sako na yon? Kasi hindi ba yun nasira man lang? Kasi ilang taon na ang nakalilipas, dumaan na yung maraming bagyo dyan mismo sa lugar na yan. Ay hindi ba ito nasira? Ano ba yun, Benedict? Meron bang paliwanag? June, nasagot yan ni Commodore Tobilla. Ayon sa kanya ay may dala ng manipis na fishnet itong mga nag-dive na tauhan ng Coast Guard. At para nga hindi masira, pagkakuha pa lang doon sa ilalim, June, binalot na nila ito ng net para habang umaahon ay hindi nga mawasak dahil nga matagal na nga itong sako ay posible nga na magwatak-watak kung ito ay habang umaahon, June. Ibig sabihin, intact pa rin yung sako doon sa ilalim bago nila nakuha. Ganun ba yun, Benedict? Yes, June, intact pa yan. At gaya nga ng paliwanag kanina ni Commodore Tobilla, dahil medyo malalim na to, kinakapa lang din ito ng mga PCG personnel. At kapag nakapanga na meron parang sako, ay ibabalutin na agad nila ito para habang pag-ahon ay masiguro na hindi magwatak-watak kung ano man yung nasa loob nitong sako, June. Ipagpapatuloy pa ba nila ang pag-dive sa mga bukas o sa mga susunod na araw? O may nakita pa ba sila doon na hinihinala nilang sako o anumang bagay na patungkol doon sa hinahanap nilang mga missing sabongero? Yes, June, kanina 2 pa lang yung nakuha. So kung makikisama anya yung lagay ng panahon ay itutuloy nila bukas itong pagsisid muli dun sa lugar at meron din silang tinitignan na iba pang mga pattern sa posibleng pinagtapunan nga ng mga nawawalang sabongero, June. Alright, maraming salamat, Benedict Samson.